Namaum Bishin Padaya, Krishna Prastaya Bhutalesh, Mate Siddhaswarupananda, Paramaham Saitinamine, Bhajashi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sadikar Bhakta Vrindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Ang topic po na aking tatalakayin ay patay at buhay na energy. Material at spiritual energy. Sa paghahanap po natin ng kaligayahan, sa paghahanap natin ng kapayapaan, sa paghahanap natin ng kakumpletuhan sa ating buhay, ang kailangan po sana natin, ang unang hakbang natin na dapat natin gawin, ay makapakinig tayo ng mga transcendental na kaalaman, mga spiritual na kaalaman, mga transcendental sounds. Makadinig tayo ng katotohanan. Sa tulong po ng pagkakaroon natin ng pangunawa sa katotohanan, kaalaman sa katotohanan, tayo po ay humahakbang papunta sa tunay na kaligayahan, kapayapaan, kakumpletuhan, tagumpay sa ating buhay. At ang pundasyon ng ating kaligayahan, sa ating paghahanap ng kaligayahan, ay ang Diyos. At ang Diyos po ay kailangan po nating makilala. At sa ating pong pagkakaroon ng pangunawa sa katotohanan, ating po ring naunawaan at nakikilala ang Diyos. Pag sinabi po nating katotohanan, ito po ay may kinalaman sa katangian ng Diyos. At dahil po tayo ay mga anak ng Diyos, maliliit na anak ng Diyos, para po tayong maliit na sample ng Diyos. Pag tayo po ay nakakaunawa sa katotohanan, pag tayo po ay nakakaunawa sa Diyos, ganoon din po naunawan po rin natin ang ating sarili. So habang nakikilala po natin ang ating sarili, habang nakikilala natin yung katotohanan, nalalaman natin yung katotohanan, nakakilala rin po natin yung ating sarili at nakakilala rin po natin yung Diyos. Atin rin pong ibahin yung pagkaka-areglo ng salita, ng pangusap. Kapag po nakakilala natin yung Diyos, nakakilala rin po natin yung ating sarili. Makilala natin yung sarili natin, makilala natin yung Diyos. Yan po ay mangyayari sa ating pag nalalaman po natin yung katotohanan. At malalaman po natin yung katotohanan kapag tayo ay nakakanagap ng mga spiritual na
sounds, spiritual na usapin mula sa bibig ng spiritual na master, spiritual master. Isang kinatawan ng Diyos, isang lubos na nagmamahal sa Diyos. Lubos na nakakakilala sa Diyos. Hindi naman po lubusang makikilala ng isang tao ang Diyos dahil po napakarami pong katangian ng Diyos, napakalawak po. Unlimited po ang kaalaman tungkol sa Diyos, ang katangian ng Diyos. Ay pong sabihin lamang ay kapag po tayo ay naghahangad na makilala yung Diyos, makabalik sa kaharian ng Diyos, ay magkakaroon tayo ng sapat na kaalaman na bibigay din po sa atin ng Diyos. Na yung kaalaman na yun ay sapat na para tayo ay lubusan na magmahal sa Kanya, sumuko sa Kanya, at maging masaya. Malilit lamang po tayo. Siya po ay napakadakila. So, hindi po natin talaga kakayanin na lubusan na lubusan buong-buo na makilala yung Diyos. Pero po yung ibibigay sa atin na kaalaman ng Diyos ay sapat na sa ating maliit na katauhan para tayo po ay maging maligaya, maging masaya. Halimbawa po ay isang baso, saka isang karagatan. Okay po. Pagpalagay po natin na tayo po ay katulad na isang baso. Okay po. At ang Diyos po ay isang karagatan, maraming tubig. Dahil po tayo ay maliit lamang, hindi natin hindi magkakasya sa atin hindi magkakasya sa baso yung tubig ng karagatan. Okay po ba? So, mapupuno ng tubig na galing sa karagatan yung baso. At yung baso ay puno. So tayo bilang maliliit na espiritual na nilalang, makakatanggap tayo ng transcendental na kaalaman mula sa Diyos. At ang Diyos ay nagpapadali dito ng kanyang mga kinatawan, ng kanyang mga pure devotee para tayo ay kargahan. Sidlan niya talagyan tayo ng kaalamang espiritual. So, unang hakbang po, pagpunta po sa kaligayahan, sa inaharap nating tagumpay sa ating buhay, ay makapakinig po tayo ng espiritual na karunungan, mga transcendental sounds, mula po sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pure devotee, ng kanyang kinatawan, ng spiritual master. So, ang una po na tinuturo ng Diyos, ng spiritual master, ng kinatawan ng Diyos, ay ang katotohanan na dito sa mundo na to ay hindi lang material ang mayroon. Pansinin po natin, dito sa material na mundo na ito po ay material na mundo at mayroong mga material na bagay. Suriin po natin pag sinabi pong material, yan po ay walang buhay. Yan ay patay. Pag sinabi pong material, patay.
Napakaraming material na bagay dito. Yan, mapapansinin natin, patay yan. Okay po. Ngayon po, dito sa mundo na to, sa paligid natin, kailangan po nating maging klaro sa atin na hindi lahat ay material. Kasi po, kung lahat ay material, lahat ay patay. Hindi po yun ang sitwasyon. Alam na alam mo na meron dito na hindi patay. Ang numero unang ebidensya na ang lahat ng narito ay hindi patay ay ikaw. Alam na alam mo na ikaw ay buhay. Ikaw ang numero unong ebidensya. Damang-dama mo, alam na alam mo na ikaw ay buhay. So huwag nating gawing konklusyon na lahat ay gawa sa material. Ang umiira lang ay material. Hindi po. Dapat po ito ay maging malinaw sa atin. Merong umiiral maliban pa sa material na energy. Merong buhay na energy. Ang material energy ay patay na energy. Ang spiritual energy ay buhay na energy. At ikaw yun. Ako yun. Yung material na bagay, nakakapakinig ba yan? Nakakadama ba yan? Hindi. Ikaw, nakakadama ka. Nakakadinig ka. Huwag mong sabihing ikaw ay gawa sa material. Ikaw ay binubuo ng material energy. Hindi. Hindi. Suriin natin itong mabuti. Suriin mo itong mabuti. At ito naman po ay madali lang maunawaan kung ikaw ay makakatanggap ng impormasyon sa tao na talagang nakakaunawa nito, nakakakita ng realidad na ito, ng katotohanan na ito. Meron pong umiiral na tinatawag na matter-only theory. Ibig pong sabihin nito, sa teorya na ito, material lang ang umiiral. Material energy lang ang mayroon. Pag sinabi pong teorya, hindi ibig sabihin yan ay truth na o totoo na. Sa katotohanan, yung matter-only theory na material lang umiiral ay kasinungalingan. Isang napakadambuhalang kasinungalingan yan na siyang dahilan kung bakit ang marami sa atin, ang halos buong tao dito sa mundo na ito, ay nag-aakala na siya ay material. At inaakala natin na dahil tayo ay material, ay makakatagpo tayo ng kakumpletuhan, ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng lahat-lahat na magaganda sa material. Ang material ay patay, zero sa buhay. Walang buhay. Sa pakiramdam, wala. Pag samasamahin mo yan manang napakaraming beses, hindi yan magbubunga ng buhay, hindi yan makakapagresulta sa buhay. Hindi yan magbibigay ng buhay. Hindi makakagawa ng buhay, makapag-produce ng buhay. Zero buhay yan eh. Walang buhay eh. Alam na ng mga scientifico, natang natin mga scientifico, na-identify na nila yung iba't ibang elemento, material elements. Available na lahat ng elemento
sa laboratorio. Okay? Material elements. Pag sama-samahan nila yan, hindi makapag-produce ng buhay. Yeah. So tayo, tagal natin sa eskwelahan. Nabigyan tayo ng maling impormasyon na nakabase dito sa materialistikong filosofiya. Pag sinabing materialistic philosophy o materialism, o materialismo, ang ibig sabihin niyan ay material lang ang umiiral. Yan ay paniniwala, yan ay pag-aakala, yan ay idea, yan ay konsepto na lahat ang umiiral ay material. Kaya ikaw na nakinig sa akin ngayon, ikaw din ay material. Ayon sa filosofiya na to. So, basura tong filosofiya na to. Hindi ito totoo. Ito ay malaking dambuhala, higanting kasinungalingan, hindi katotohanan. Dalawa yung umiiral dito sa mundo na ito. Merong material energy, dead energy, patay na energy. At merong buhay na energy, living energy, spiritual energy. Dalawa. Magkaiba yung katangian ng dalawa na ito. At ikaw ay gawa, ang bumubuo sa iyo ay spiritual energy. Ngayon, yung salitang energy, ang idea natin sa energy ay material, ay impersonal. Ito po, kailangan nating klaruhin. Okay, maging klaro po sa atin. Hindi basta sinabing energy, ay yan ay material o impersonal. Hindi po. Ito po ay energy, pero ito po ay living energy. Life energy. At pag sinabing spiritual energy, living energy, ito ay persona. Ito ay may personalidad. Gaya mo. Meron kang personalidad. Meron kang katauhan. Isa kang tao. Hindi ka impersonal. Yung material na bagay ang impersonal. Okay. Pero ikaw, isa kang persona. Ang sitwasyon po natin ngayon, tayo na spiritual energy, living energy, tayo ay nabalutan ng dead energy, itong material na katawan, material energy na katawan. Material energy, nabalutan yung spiritual energy. Yung spiritual energy, nabalutan ng material energy. Material energy, spiritual energy, both are energies. At ang pinanggalingan ng dalawang energies na ito ay yung tinatawag na supreme energetic. The source of these two energies, yung pong Diyos. At ang Diyos po, ang quality rin po niya, ang essence din po niya ay spiritual. Galing po sa Kanya itong dalawang energies na ito. At siya ay binubuo ng spiritual energy. Siya rin ay spiritual. Siya po ang source ng material energy at siya din ang source ng spiritual energy. At gaya po nung sun globe, di ba?
Siya yung source, pinanggagalingan ng liwanag, ng sinag galing sa araw. Liwanag at init. Yeah. Siya yung energetic in sanglob. Okay? Analogy po yan. So yung supreme person, the supreme energetic, okay, galing po sa kanya yung material energy, dead energy, at yung spiritual energy. Spiritual na energy, ang buhay na energy. Ayan po. Dahil po tayo ay buhay na energy, ang katangian po natin ay tayo ay eternal, walang hangganan. Lagi po tayong buhay. Lagi po tayong umiiral. Hindi maalis sa atin yung buhay. Hindi maalis sa atin yung pag-iral. Kasi ang buo nating pagkatao ay buhay na katauhan, buhay na pagkatao. Yun tayo. Pag sinabing tao, o spiritual energy, spirit soul, kaluluwa, iba't ibang tawag sa spiritual energy o buhay na energy. Kaluluwa, spirit soul, soul o spirit, Brahman, okay, Atma, tumutukoy sa living energy. Okay? So pinag-uusapan natin na living energy. Buhay po tayo lagi. Hindi po maalis sa atin yung pag-iral, yung buhay. Yun ka. Yun ang bawat isa sa atin. Ang material pong bagay, basta po material na bagay, material na energy, yan po ay walang buhay. Walang personalidad, impersonal po yan. Ngayon po, nadatna natin ang sitwasyon na tayo ay nababalutan ng material na katawan. Ito pong material na katawan, ayan, material. Wala po yang buhay. Wala po yang personalidad. Material po yung katawan Wala yang buhay, walang personalidad. Pero, dahil tayo ay nasa loob ng material na katawan na ito, nasa impluensya natin yung material na katawan na ito. Ganito po, nabalo tayo ng material na isipan. Pare po yung material. Material po yan, patay po yan. Pero dahil nasa loob tayo nito, nai-impluensya natin yung material na bagay na to. Katawan at isipan. At ito ay nagpapakita ng buhay. Aktibo. Parang isipin mo, buhay. Yung katawan. May personalidad. Parang inisip natin, itong katawan na to yung may personalidad. May buhay. Pero sa totoo lang, walang buhay. Walang personalidad yung katawan. Pero dahil sa kamangha-manghang kapangyarihan, kamangha-manghang katangian mo na spiritual na nilalang, energy, spiritual energy, living energy, tumatawid yung katangian mo na buhay, may personalidad sa material na katawan na ito. Parang may buhay yung katawan. May anyo yung katawan. May personalidad yung katawan. Pero wala. Pag umalis ka rito, sa katawan na ito, pag umalis ako sa katawan na ito, so natawag natin na kamatayan, okay? Hindi mo na magagamit yung katawan, aalisan mo na yan, iiwan mo na yan. Para yung sasakyan, parang sasakit ng katawan na ito nasisira yung sasakyan. Hindi na mapaandar, hindi na mapagana. Alis ka na doon sa sasakyan.
Ano gawin mo sa sasakyan? Hindi mo na magamit. Hindi na ma-repair. Iiwan mo na yan, di ba? Sa junk shop o sa isang tabi lang. So, pag iniwan natin yung sasakyan na ito, itong katawan na ito, may sira na, o matanda na, hindi na magagamit. Yan, makita mo. Makita mo. Yung katawan, patay. Walang buhay. Walang buhay. Walang personalidad. Walang pakiramdam. Kita na naman siguro kayo ng bangkay, na? Walang glow. Walang ningning. Ang may ningning kasi, may glow, yung spirit soul. Yung buhay na nilalang. Ang may ganda, yung spiritual na nilalang. Spiritual energy. Ikaw yung maganda. Ikaw yung may glow. Ikaw yung may buhay. Ikaw yung may personality. Hindi yung katawan. Tingnan natin itong mundo na to. Bakit may mga korte yung mga bagay-bagay dito sa mundo na to? Dahil pinakialaman ng spirit soul ng isang tao. Diba? Ba't may anyo, may hugis siyang bahay, o yung gitara, o whatever, kung ano man yan. Kasi pinakialaman ng isang katauhan, isang tao, ng isang spirit soul. Pero yung material na bagay sa siya lang, yung material na bagay lang, wala yang wala yang forma, wala yang anyo, walang hugis. Walang buhay yan. So makita po sana natin ang realidad na ito na hindi lahat ng narito sa mundo na to ay material. Merong ikaw na spiritual energy. Spiritual energy ikaw. Isa kang buhay na nilalang. Spiritual energy. Kung gusto po natin ang tunay na buhay na spiritual, legit, bona fide na spiritual na buhay. Ito yung unang kailangan nating makita, maunawaan. Dito sa mundo na to, merong material energy, may spiritual energy, at ikaw ay isang spiritual na nilalang. Ang simptomas na mayroong spiritual na energy ay yung buhay. Gaya po sa katawan na to, nagpapakita to ng buhay. Merong spiritual energy, spiritual na lang dito sa loob ng katawan na ito. Merong buhay na nilalang o kaluluwa o spirit soul na nasa loob ng katawan na ito, sa loob ng katawan mo. Ikaw, yung kaluluwa na nasa loob ng katawan na yan, wala kang kaluluwa. Ikaw yon mismo. Ito pa kailangan nating maklaro eh. Wala kang kaluluwa. Wala kang pag-aaring kaluluwa. Meron kang pag-aaring katawan. Pansamantalang pag-aaring katawan. Ikaw yung kaluluwa.
Sabi nga po sa Bible, sa 1 Corinthians 15:50, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. The perishable cannot inherit the imperishable. Ang ang laman at dugo, flesh and blood, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang nabubulok ay hindi magmamana ng hindi nabubulok. Yung katawan mo, flesh and blood, hindi makakapasok, hindi yan makapunta sa kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos ay hindi nabubulok. Ikaw yung papasok sa kaharian ng Diyos. Ikaw yung hindi nabubulok. At ang kwalifikasyon para makapasok doon ay muli mong naunawaan ang iyong espiritual na katangian, espiritual na pag-iral, at namumuhay ka ng ayon sa espiritual mong katangian. At ang spiritual mong katangian na ikaw ay spirit soul, at ang gampanin mo ay magmahal, magsilbi sa kataas-taasang spiritual na lumalang, spiritual na katauhan. So, hindi kayong katawan. Ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung katawan mo, hindi pwede. Makakapasok ka sa kaharian ng Diyos kapag minahan mo yung Diyos. Yung katawan mo, hindi pwede, ha? Clear? Clear, klaro po ito. So, ibig sabihin nito, hindi kayong katawan. Dahil pwede kang pumasok sa kaharian ng Diyos. Pwede mong manahin yung kaharian ng Diyos. Yung hindi nabubulok. Ikaw hindi ka nabubulok. Hindi ka nasisira. Ikaw ay eternal. So, ang dami-dami pong ebidensya na magpapatunay na hindi po tayo material. Tayo po ay spiritual. Marami pong ebidensya para patunayan na hindi lahat ay gawa sa material. Gaya po ng sinabi ko, kung gusto po natin ng tunay na spiritual na buhay, hindi ini-imagine lang na spiritual na buhay. Hindi inaakala lang na spiritual na buhay. Ito yung kailangang unang mong maunawaan. Na ikaw ay spiritual. Kailangan mong maunawaan ang pagkakaiba ng material at spiritual. Kailangan. Kailangan mo ng tunay na spiritual na buhay. Ito yung pundasyon na kaalaman. Ito yung pundasyon na pangunawa. Sa totoo lamang, yung pangunawa na ito ay kailangan nating matikman, kailangan nating ma-experience, kailangan maging realidad sa atin. Yung isang konsepto, isang idea, ay kailangan nating ma-realize. Kaya may tinatawag na self-realization. Hindi lang pangunawa. Kailangan ng realization. At sa pamagitan po ng, simulan natin sa pangunawa. Unti-unti po, kung tayo po ay susunod sa proseso
para dumating tayo sa realization, ay ma-experience po talaga natin na tayo ay spirit soul. Hindi lang po theory. Hindi lang po in the mental level. Hindi lang po idea, kundi po realization. Kumbaga, natitikman mo, na-experience mo na, yes, I am a spirit soul. At pag ito ay, at least po naunawa natin, okay? Hindi mo po natin pa nare-realize. Okay? Dating po rin po tayo sa pangunawa na yung ating mga hinahanap na kaligayahan, kapayapaan, ay matatagpuan natin hindi sa material na bagay. Ito po yung magiging dulot nito, epekto sa atin ito. Pag nagkaroon tayo ng kalaman, ng paunawa na tayo ay spiritual, hindi tayo material. Magkaroon po tayo na rin ng paunawa na yung nararamdaman natin, okay, na hinahanap-hanap natin, yung gusto nating matikman, ay ang pinanggagalingan niya ay spiritual. Kasi po tayo spiritual. At matatagpuan din po natin yan sa spiritual. Hindi po sa material. Dahil lamang po sa pagkakamali natin, sa pag-aakala natin na tayo ay material, kaya natin inaakala din na yung naramdaman natin ay galing sa material. At matatagpuan natin sa material. So napakahalaga po nitong ng punto na to, ng pundasyon na kaalaman na ito, ng pangunawa na to. Para po talagang masimulan talaga natin yung tunay na paghakbang sa landas ng spiritual na buhay. Sa simpleng pangunawa na tayo spiritual, na tayo ay buhay, na nilalang, eternal, agad-agad po, makakalaya tayo sa pagdurusa dulot ng kamatayan. Agad-agad po. Dahil malalaman mo, hindi pala ako namamatay. Wala pala akong katapusan sa pag-iral. Wala pala akong dapat ikatakot sa kamatayan. Ang katawan ko lang pala yung masisira. Magkakahiwa-hiwalay. Tumatanda. Nagkakasakit. Ikaw ay hindi tumatanda. Ikaw ay hindi nasisira. Ikaw ay hindi namamatay. So agad-agad po, maliliberate po tayo, magkakaroon po tayo ng kalayaan sa pagdarusa na dulot ng natawag natin na kamatayan. Sa pagpapatuloy ng pagkakaroon natin ng pangunawa at unti-unting realisasyon sa ating spiritual na pagkatao, kasabay po nun, kasabay po nun, unti-unti rin po tayo makakatikim ng kalayaan sa pagdurusa. At matitigman po natin yung spiritual na kaligayahan. Kasabay po noon.
So para po tayo talaga ay lubos na maranasan po natin ang ating spiritual na pag-iral, spiritual na pagkatao, ating spiritual na katangian. Dumating po tayo sa tinatawag nating self-realization. Ang dapat po nating gawin ay sundin natin yung rekomendasyon ng Panginoong Diyos na lagi nating pakinggan at awitin ang mga banal na pangalan, ang mga transcendental sounds. Di ba? Noong nakaraan po binanggit ko, tinalakay ko ang tema ng maging masunurin lamang tayo sa Diyos at Siya na ang mag-a-adjust ng buhay natin. Ang una niyang pinasusunod sa atin ay sundin natin yung kanyang instruction na mag-meditate tayo. I-connecta po natin ang ating kamalayan. I-focus natin ang ating kamalayan sa mga transcendental sounds. Gaano man po ang maging pilit natin na maunawaan, ma-realize yung ating spiritual na katangian, yung katangian ng Panginoon Diyos, hindi po tayo darating sa ganung kalagayan. Kung walang pagpapala sa atin yung Diyos, yung pagbibigay sa atin niya sa atin ng permiso na maunawaan natin yan, ma-experience natin yan. Siya po ang gagawa ng adjustment sa ating kamalayan, sa ating puso, sa ating pagkatao, na muli ay matikman natin yung ating spiritual na pagkatao. So ito po yung una niyang pinapagawa sa atin. Ipahinga natin ang ating pagkatao sa kanyang mga banal na pangalan. So gawin na po natin ito. Salamat po ng marami. Haribol, namaste. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Kayo po. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur,
Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda
Gopala Govinda Rama Madana Mohana. 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 Govinda Rama Madana Mohana. Gopala 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 Govinda Rama Madana Mohana. Govinda Rama Madana Mohana. Gopala 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 Govinda Rama Madana Mohana. Gopala
Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Haribo Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala. Maraming pong salamat. Haribol.